mga kapuso nating mamamalengke, tumaas po ang presyo ng karning baboy. Di raw kasi nagsisilakihan ng mga baboy dahil sa mainit na panahon. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Kasabay ng pagtaas ng temperatura sa bansa, pataas pa rin ang presyo ng baboy sa mga pamilihan. Sa Mega Q-Mart, tumaas ng 10 hanggang 20 pesos ang kada kilo ng baboy. Shortage sa baboy, hindi may ilan lumaki baboy ngayon dahil tag-init. Iba kasi na-stroke yung mga baboy. Apektado ho ba bentahan natin ngayon? Apektado. Apektado kasi tumataas ang baboy. Kasi imbis na bibilin 2 kilo, isang kalating kilo na lang ang bibilin. Dahil sa taas ng presyo ng baboy. Mula 120, 140 pesos na kada kilo ang pata. Ang pork chop mula 160, 170 na ngayon. Mula 170, 180 naman ang liempo. Naglalaro sa 160 hanggang 170 pesos ang kasing matpigi. Ngunit mabuting balita dahil wala namang ipinagbago ang presyo ng manok at isda. Ang manok nakapako sa 125 hanggang 130 pesos. Ang presyo ng isda hindi rin masyado gumalaw kaya mabenta. Ang tilapia, 80 pesos kada kilo mula 90. Ang pusit nananatili sa 120 hanggang 130 kada kilo. Depende sa laki ang presyo ng bangus. 85 pesos kada kilo ang maliliit habang nasa 120 pesos ang malalaki. 120 pesos din ang galunggong. Di na parang po nagbabago ang presyo. Kasi mayroon naman pong mga dumarating na kalakal. Karamihan po ng mga ibang tao kumakain ng isda. Kasi po mahirap pang mainit ho ngayon, maestro ka. Mayroon kumain ng ibang karne. Mag-swimming kasi kami. Pang-ihaw. Okay lang naman, paras din yung presyo. Okay naman ang presyo nila. May tumaas, may bumaba. Yun ang kanilang presyo ngayon. So ngayon ho ma'am, ano ang mas marami niyo binibili? Manok, isda. Kasi yan ang gusto ng tao eh. Bumibili rin kami ng baka, baboy. Kaya lang, hindi masyadong marami. Pati ang gulay di masyado nagbago ang presyo. Tanging sibuyas ang tumaas mula 40 na ngayon ay nasa 50 piso. Ang kamatis 20 kada kilo. 40 naman ang talong at pechay. 60 kada kilo ang patatas. 5 piso kada tali ang kangkong. Bumaba naman ang presyo ng bawang mula 90 hanggang 100 sa 80 pesos. Mav Gonzalez, GMA News.